Good day! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pasdoc Neki Soriano, ang inyong Health Board Coordinator. I'm a pastor and a doctor. That's why Pasdoc ang tawag nila sa akin. And I would like to share with you and inspire you a little bit with my experience as a disaster response coordinator and also a responder. No? In the last 20 years of my career as a missionary doctor, no, I have been engaged in several disaster response. And one very significant experience that I had was during the Typhoon Haiyan or the Bagyong Yolanda in Leyte, because nung I was there nung unang week, no, the first week of the disaster, and you can really see the devastation, the families torn, the communities there. Makikita mo talaga, no, sa palibot, no, sirang-sira yung mga bahay, yung mga poste, naaamoy pa, at nakikita mo pa yung mga nalunod, no, sa baha, nasa gilid lang dahil hindi na makuha, at walang tubig, walang ilaw, walang matirahan na maayos. And people longed not only for supplies, for food, no, but also for compassion and dignity. At yung tunay na pangangalaga, yung tunay na pagmamahal. And it reminded us, during that time, it reminded us that the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Nasa Psalms yan. That has been our verse as we responded. Pero paano ba yung tamang pagtulong? Yung tulong mo ba ay reflective sa pagiging Kristiyano mo? Nakikita ba doon sa pag-respond natin na yung tinutulungan natin ay mahal at anak pa rin sila ng Diyos? Bagamat sa kanilang karanasan ay ganun ang nangyari. So, dito pumapasok yung sphere standards, and this is where I learned about the importance of sphere standards. And this is not just a technical knowledge about spheres, but it is our commitment to humanitarian efforts, no? to humanity, na bawat tao ay tinutulungan natin hindi lang dahil kailangan nila ng tulong, hindi lang dahil naaawa tayo sa kanila, hindi lang dahil yun ang ating response, kundi bilang mga tao may karapatan sila. They have the right to receive assistance and support. Yes, karapatang pantao po yun na kung ikaw ay nakaranas ng sakuna, ikaw ay may karapatan na makatanggap ng tulong at suporta mula sa mga tao na nakapalibot sa iyo. And the response, the efforts, the relief efforts that should be given should not be dependent kung anong klaseng tao ka. Kung ikaw ba ay kontrapartido, kung kalaban ka sa politika, mayaman ka ba o mahirap ka noon, babae, lalaki, kung ano man ang iyong ethnicity, kung taga saan ka man, no? And regardless kung ano ang iyong affiliation, God does not show favoritism. Sabi po yan sa Romans, no? It doesn't matter if you are Greek or Jew, male or female, slave or free. So, regardless of your social status, dapat makatanggap ka ng tulong, no? Yan ay iyong karapatan. Yan ang isa sa mga kailangan nating maintindihan at matutunan, no? Base sa ating sphere standards. At bilang Kristiyano, lahat ay tulungan natin. Hindi lang yung Metodista, no? Yun kasi yung laging kaisipan, no? Unahin natin yung mga Metodista. Hindi, unahin natin, bigyan natin ng tulong kung sino yung nangangailangan regardless kung ano ang kanilang affiliation. No? Very important po yan na matutunan natin yung ganyan, no, about the sphere standards, because sa experience natin, ang tinuturo ng mga tao basta makatulong ka, okay na yun, no? Hindi ganon. Maling kaisipan po yon. Hindi basta makatulong ka, okay na. Meron tayong dapat na tamang pagtulong. Meron tayong mga standards na dapat na sinusunod, na nagpapakita kung anong klase ang ating pananampalataya, kung anong klase pagiging
Kristiyano natin, no? Halimbawa, I'll give you an example, no? When we called for relief goods para ibigay dun sa mga nakaranas ng baha, ng bagyo, no? Ay nakatanggap kami ng mga box ng mga damit. Okay? Pero siguro unintentional naman sa kanila, gusto lang nila makatulong, hindi nila naintindihan, no, yung konteksto ng tinutulungan nila. Ang mga pinadala nila ay mga gowns, mga evening gowns, mga pang Miss Universe, no? Yun ba ang ibibigay mo, ipapasuot mo dun sa mga nabiktima, mga survivors, no? Sorry, ng bagyo, no? Yung mga tinamaan yung kanilang mga tahanan, wala silang masuot, naka-gown sila, nandun sila sa evacuation center. Is that the type of donations that we're going to receive? No? It erodes the dignity of the people. In Proverbs, we are reminded that generosity must also be quality and thoughtful. And dapat yung binibigay natin ay hindi naman nawawala yung pagiging anak nila ng Diyos. Nandun pa rin yung kanilang dignidad. No? Ang isa pa pinakamalungkot, dahil sabi natin, mga unused clothing po ipadala ninyo. Talagang unused, used clothing, sorry. Kahit na used clothing ipamigay ninyo, talagang used clothing ang pinamigay nila. No? Yun talagang mga parang, nis-nis, anong tawag yan? Basahan. No? Parang basahan na yung mga damit, mga gutay-gutay, punit-punit na ganun. No? Yun ang ipapasuot mo, yun ang ibibigay mo doon sa mga nasa evacuation center, sa mga bata, sa mga nanay, sa mga matatanda, no? Yung mga punit-punit mga damit na hindi pinaglumaan na halos hindi na nga pwede dapat suotin, no? Hindi naman siguro nararapat yung ganun ang ibigay natin dahil lang sila ay nangangailangan, no? Hindi natin pwede sabihin na beggars should not be choosy. No, they are not beggars. They have rights and they should maintain their dignity kahit na ganun yung kanilang sitwasyon. Isa pa, halimbawa, nagtawag kami, no, na ganitong panahon, bagyo, no, binaha tayo, sira yung mga bahay, yung water system, no, madumi, kaya yung wash, important yung wash, no, water and sanitary and sanitation and hygiene, no? Nagtawag tayo ng bigay ng mga donation ng mga pagkain. Nag-donate nga sila, pero ang maraming mga donation ay mga noodles, yung mga uncooked noodles, no? Yung mga pansit canton, ganon, at saka mga powdered milk. No? Practical thinking, no? If you are going to give that, paano mo lulutuin yung mga noodles na wala kang utensils, wala kang gamit, at wala ka ring malinis na tubig? No? Magbibigay ka rin ng mga powdered milk para sa mga bata, hindi nga natin promote yun kasi nga gusto natin breastfeeding, plus pa, saan kukuha ng tubig na malinis na pangtimpla doon sa gatas? Di lalo pang magkakasakit yung mga bata, di ba? So, practicality, efficiency of the relief efforts should be included as part of our standards in our response. Yan. Ang maganda lang sa nangyari dito kapag may ganito, no? People respond and they come together, they partner, they collaborate, churches, barangays, communities, NGOs, different institutions, they all come together and work because they want to help. No? But our help should still be efficient, humane, and maintain the human dignity. Pero napakaganda dahil nakikita mo yung pag-ibig ng bawat isa, yung tulong na gusto nilang ipakita, no? At they collaborate, no? But that collaboration, that partnership is also part of the standard. Paano natin magagawa yan na hindi tayo nag-overlap, hindi natin nasasapawan ang bawat isa. And so, as we continue with this training, with this conference, let us be reminded by what John Wesley told us, no? Sa ating mga Metodista, sabi niya, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, to all the people you can, regardless ng kanilang social status or social affiliations, as long as you can. And may this sphere training remind us the values of efficiency, collaboration, partnership, dignity, human dignity, and humaneness. No? Because we are reminded as Christians, as Methodists, that we should do all things decently and in order.
And we must show no partiality. And yung sa Matthew, no? We are reminded, sabi niya, whatever you do for the least of your brothers, you do it also to me. And so, I pray and I hope that our time together, your time together for this training will help us not only show God's love to those people in need, but also help us, no, provide excellent care and excellent Christian service to the community. Thank you. Keep safe and God bless everyone.